Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, patuloy nating pinagdiriwang ang hiwaga at himala ng Pasko. At ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kapanal-banalang pamilya, Jesus, Maria at Jose. Sa araw ding ito, pinasisimulan natin ang nobenaryo sa ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hilingin natin ang ating mga pamilya, ang unang maging tahanan ng pag-ibig at awa ng Diyos. Na ang ating pagsunod kay Jesus Nazareno ang siyang magbuo ng ating pamilya upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
sapagkat ikaw lamang ang kataas-taasan, ikaw lamang Jesucristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kapanglaman ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa katasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. At nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina. Ang tumatalima sa Panginoon, pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran mo sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad sa Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas.
Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaunmanhin kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturoan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugot iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno
Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama ng pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Huling araw ng taon, araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at unang araw ng pagnonobena sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda na ang huling araw ng taon ay tayo'y nagpupugay sa Kanya at nagpapasalamat sa Kanya. Nais natin tapusin at bukas naman simula ng taon kasama ni Jesus Nazareno. At napakaganda na ginagawa natin ito lalo't higit bilang isang pamilya. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na mag-anak, si Jesus, Maria, at Jose. Ang unang linggo ng Pasko ay para sa pamilya, sapagkat hindi mapaghihiwalay ang Pasko at ang pamilya. Sapagkat maging ang Diyos hindi humiwalay sa pamilya. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa Panginoon at magpasalamat sa bawat isa. Nagkaroon tayo kagabi panimula ng ating mga pagdiriwang sa nobenaryo at kapistahan ng banal, maayos at ligtas na walk of thanksgiving o Thanksgiving procession. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na maayos ang nangyaring prosesyon kagabi. Pinatunayan natin na ang mga deboto ni Jesus Nazareno kayang magkaisa, kayang magtulungan, kayang maglakad na nagdarasal, umaawit, at nagbibigay papuri sa Diyos na kahit papaano'y naiwasan ang kaguluhan sapagkat nais natin na ang pasasalamat natin ay maipahayag natin ng may kaayusan. Nagpapasalamat ako sa ating mga magigiting na hijos del Nazareno na naging kasangkapan din para maging maayos. May mga ilan na medyo hindi pa rin ganun. Gusto pang sumampa, wala namang sasampahan. Medyo nagtutulak-tulak pa rin, medyo magulo pa rin, pero pangkalahatan ang ating naging walk of thanksgiving. At sana maging hudyat ito, maging tandaan na ito para sa darating na trastasyon ay maging banal, maayos at ligtas. Kaya pwede bang samahan niyo ko pasalamatan ng mahal na Poon, pasalamatan din ang mga ihos natin, at pasalamatan ang mga libo-libong sumama kahapon sa ating lakad pasasalamat. Kaya palakpakan muli natin ang Panginoon. Ibig po naming makita si Jesus. Yan ang ating tema para sa Nazareno 2024. Ibig po naming makita si Jesus. At hindi lang ito hiyaw ng mga deboto. Kaya natutuwa ako kagabi kasama sa prosesyon, mga kababaihan, mga bata, mga matatanda na nagkaroon din sila ng pagkakataon
maipakita ang kanilang debosyon sa Poong Nazareno, sapagkat nagbigay puwang ang ating mga deboto. Pagbibigay puwang, hindi ba't ito rin ang ipinakita ng Diyos? Nagbigay puwang siya sa kanyang puso. Kaya nga si Jesus Nazareno nagkatawang tao. Ang Diyos naging tao. Ang Diyos nakipagkapwa tao. Kaya yun din yung ating pakiusap tuwing may prosesyon, makipagkapwa tao tayo. Ang Diyos nga nagpakababa at nakipagkapwa tao. Nakakalungkot naman tayong mga tao, ayaw bumaba, ayaw makipagkapwa tao. Sayang ang himala ng Pasko. Hindi ito magaganap sa atin kung hindi natin matutularan din ng Diyos. Napansin niyo ang galaw ng Diyos? Nasa langit na siya, si Jesus Nazareno, anak ng Diyos, anak ng kataas-taasan, bumaba siya, naging tao, at nakipagkapwa tao. Para tayo maitaas at maging mga anak ng Diyos. Para tayo maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Bumaba ang Diyos, nakipagkapwa-tao, at tinuturuan tayong makipagkapwa-tao din para tayo rin, katulad ni Jesus Nazareno, maging mga anak ng Diyos. Ang Diyos bumaba at nakipagkapwa-tao. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, marunong ding bumaba at makipagkapwa-tao. Baliwala ang debosyon kung hindi tayo nakikipagkapwa-tao. Kagabi sabi ko nga doon sa ibang nais lumapit, baliwala yung makahawa ka kung sa paghawak mo sa Kanya, makikipagbalyahan ka, mananakit ka, hindi mo isasaalang-alang ang iyong kapwa. Baliwala ho yun. Baliwala ang pagsisimba natin kung hindi rin tayo nakikipagkapwa-tao. Baliwala ang maglakad ng paluhod, magtapak, magsuot ng Nazareno. Kung nagsisinungaling tayo, nandadaya tayo, nanloloko tayo ng ating kapwa, nangaapi tayo ng ating kapwa, hindi tayo makatarungan sa ating kapwa. Baliwala lahat yan. Dahil lahat ginawa ng Diyos para ituro sa atin ang daan ng pagpapakababa at pakikipagkapwa-tao. Ginawa yun ng Diyos para malaman natin ang tamang landas. Bumaba ang Diyos para tayo itaas. Yun yung taas na kailangan natin. Hindi yung taas na galing sa sarili natin. Hindi yung taas na nakakasama tuloy sa kapwa natin. Hindi yun ang klase ng pagtaas na kailangan natin. Ang kailangan natin, ang Diyos ang magtaas sa atin. Hindi ikaw magtataas sa sarili mo. Hindi kung sino-sino ang magtataas sa iyo. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Kaya nga ngayong araw na ito, itinatanghal natin si Jesus, Maria at Jose. Itinaas sila ng Ama. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, nag-alay sila sa templo. Inalay si Jesus Nazareno sa templo. Ang pag-aalay ng pagpapakumbaba. Ang pag-aalay ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pag-aalay ng pakikipagkapwa
kapwa-tao. Ang Diyos dumaan sa pamilya. Pwede naman bumaba rito ang Diyos, si Jesus Nazareno, mag-isa lang. Pwede nga siyang dumating dito, mama na siya. Pero hindi. Minabuti ng Diyos, dumaan sa isang pamilya. Katulad natin. Lahat naman tayo dito may pamilya. Walang sino dito ang parang bula lamang o parang kabuti lamang na sumulpot. Lahat tayo dumaan sa pamilya. Siguro nga, hindi perpekto ang pamilya natin. Siguro nga, maraming kapintasan ng pamilya natin. Yung iba nga siguro sa atin, mas gusto mo pang kasama ang barkada mo kaysa pamilya mo. Mas gusto mo pang kasama ang ibang tao kaysa sa pamilya mo. Ngayong araw na ito, ialay natin sa Panginoon ang ating mga pamilya. Natutuwa po ako sa mga nagsisimba bilang pamilya. Katulad ng ginawa ni Jesus, Maria at Jose, nagpunta sa templo sama-sama. Sana ganun din po ang ating mga pamilya. Sama-samang nagdarasal, sama-samang nakikipagkapwa-tao, sama-samang nagpapasalamat sa Diyos, sama-samang sumusunod sa Diyos. Yun daw po ang panimula ng pagpapala ng Diyos. Hindi mapaghihiwalay ang Pasko at pamilya. Hindi mapaghihiwalay ang Diyos at pamilya. Hindi ka rin makahihiwalay sa pamilya mo. Ang pangalawang ibinigay sa atin ng Diyos pagkatapos ng ating buhay ay ang ating pamilya. Hindi mo mapipili ang pamilya mo. Napansin niyo po ba yun? Alam ko siguro, kung bibigyan kayo ng choice, pipiliin niyo siguro kung sino yung magulang niyo o kapatid niyo. Siguro sabihin mo, sana yung magulang ko matangkad para matangkad din ako. Sana yung nanay ko mistisa para mistisa din ako. Matangos ang ilong, ganito tuloy ilong ko, nagmana ako sa kanya. Sana yung magulang ko, ang apelyido Ayala o Si para mayaman kami. Sana yung pamilya ko makapangyarihang politiko para may pangalan kami. Hindi Yan ang pamilya mo. Pero huwag kang malungkot. May dahilan kaya ka naging bahagi ng pamilyang iyan. Sapagkat yan ay pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Gaya ng sabi ko, siguro nga, hindi perpekto ang ating mga pamilya. Siguro nga ngayon, may nag-aaway-away sa pamilya nyo. Naghiwalay nga siguro ang magulang mo. Ayaw umuwi ng kapatid mo. Naglayas. Nagtatampo. Ayaw kang pauwiin ng magulang mo. Itinakwil ka. Maraming mga lamat, mga sugat, mga bagyong pinagdadaanan ang ating mga pamilya. Yan ang unang sinisira ng demonyo. Sapagkat sa pamilya, dumadaan ng Diyos. Kaya ipagdasal natin ngayong huling araw ng taon ang ating mga pamilya. Ialay natin sa paanan ni Jesus Nazareno ang ating mga pamilya. At sana ang ating tahanan ay maging Nazaret
tahanan ng Nazareno. Ang simbahan ng Quiapo, tahanan ng Nazareno. At sabi sa Ebanghelyo, sa Nazaret, doon lumaki si Jesus, malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Pagdasal natin ang ating mga pamilya, lalo na ang mga bata. At sana, tuwing nagpupunta kayo dito sa Quiapo, sa tahanan ng Nazareno, ipagdasal natin na maging Nazaret ang ating mga tahanan. Nazaret. Tayo rin maging mga Nazareno at Nazarena kapag ang tahanan natin, katulad ng tahanan ni Jesus, Maria, Jose, ay puno ng pakikipagkapwa-tao, puno ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, upang sa gayoy maging malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, sa araw na ito, sinisimulan namin ang nobenaryo, ang paghahanda sa iyong kapistahan. At napakaganda po na ngayong huling araw ng taon, ngayong unang araw ng nobenaryo, dinarangal namin ang iyong mag-anak kasama si Maria at si Jose. Kaya nga, mahal na pong Jesus Nazareno, dinadalangin namin sa iyo ang aming mag-anak. Ito ay handog mo po sa amin. Tulungan niyo po ang aming pamilya. Magkaisa, magpatawaran, magtulungan. Tulungan niyo po ang bawat pamilyang Pilipino na bumatay sa katotohanan, katarungan, at awa at pagkakaisa. Ang aming mga tahanan naway maging Nazaret, kung saan katulad mo, kami din maging malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Ama. Kung meron man pong hindi nagkakasundo ngayon sa pamilya namin, tulungan niyo pong maghilom ang mga sugat. Kung kailangan ako ang maging daan sa pagkakaisa, narito po ako. Bigyan niyo po ako ng karunungan at lakas. Kung kailangan sa pamilya namin magkaroon ng katapatan, responsibilidad, tulungan niyo po kaming magampanan nito. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Nandito pa kami sa pagtatapos ng taon. Samahan niyo kami sa bagong taon kasama ang aming pamilya. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, ang pinagmulan ng buhay ng bawat pamilya, upang matulungan tayong mapangalagaan ng bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Ang ating tugon, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga programang nagpapabalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal, at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Tahimik natin ngayon dulog ang ipawan nating mga kahilingan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang Diyos nagpakababa para tayo maging pamilya, mga anak ng Diyos. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung ang aming pamilya kulang sa katapatan, pagpapatawaran, at pagkakaisa. Tulungan niyo po, palakasin niyo po ang aming mga pamilya. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aadis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang magbubuklod, maglilinis, at magpapalakas ng ating pamilya. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Panawagan, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mo makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ng aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng ating simbahan. Sana marami pa po ang tumulong. Marami-rami pa po tayong gagawin para sa pista at sa deklarasyon bilang pambansang dambana. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno, tinuturuan din tayong makipagkapwa-tao. Ang Diyos, nagpakababa, nakipagkapwa-tao, naging tao, para tayong mga tao, maging mga anak ng Diyos, maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Tularan nawa ng bawat pamilya at bawat deboto ang Diyos. Gaganapin ko ngayon ang pagbabasbas sa mga pamilya. Kaya sa mga sandaling ito, isa puso nyo, isipin ninyo, kung hindi nyo kasama ang pamilya nyo ngayon, sama nyo ngayon sila sa pananalangin ito. O Panginoon Diyos, kasihan ng iyong mga biyaya ang mga mag-anak na narito na natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap, ang mga magkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain silang lagi at puspusin ng iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nilang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo ang taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.